Alam mo, paano ba nagagawang manatiling malinis at tapat ng isang tao kapag yung mismong sistemang nagpapalaki sa kanya, bulok hanggang sa kaibuturan? Oo, napakahirap niyan. Parang halos imposible, di ba? Eksakto. Kaya ngayon, sa malalim na pagsusuring ito, susuriin natin ang dalawang tao sa kasaysayan na mismong sumagot sa tanong na iyan. Para sa iyo na nakikinig, isipin mo ito. May isang napakagandang kasabihang Ruso na ganito ang sinasabi. Kung gaano kadilim ang gabi, gaanon din kanining ang mga bituin. Ang ganda nung kasabihan na yon, ha? 'Di ba? Yeah. At sa isang napakadilim na yugto ng sinaunang kasaysayan, may dalawang bituin na literal na pumutol sa sumpa ng kanilang henerasyon at nagbago sa takbo ng mundo natin. At napakahalagang maintindihan natin kung gaano talaga kadilim yung panahong pinag-uusapan natin dito. Bale, nasa panahon tayo ng mga hukom sa lumang tipan. Yung panahong wala pang hari. Tama, ito yung yugto kung saan wala pang hari ang bansa. Tapos yung tanging batas, kung ano yung sa tingin ng bawat isa na tama sa sarili nilang mga mata. Kumbaga, ganap na anarkiya, pagkakawatak-watak at matinding espiritual na pagtalikod. Grabe, parang kanya-kanya na lang talaga, no? Kanya-anya talaga. At ito yung perpektong entablado para makita natin kung paano lumilitaw yung tunay na kinang ng isang individual laban sa napakadilim na lipunan. Kaya umpisahan natin sa unang bituin natin. Para ma-appreciate natin siya, kailangan nating pumunta dun sa lugar na tinatawag na Shiloh. Yung sentro ng pagsamba noon. Oo. Kung mababalikan natin ang mga tala, ang Shiloh ang sentro. Kumbaga, ito yung sentro ng kapangyarihan at relihiyon ng buong bansa. Nandoon yung mataas na saserdote o high priest na nagngangalang Eli. Kaso nga lang, itong si Eli, Siya bilang isang ama at leader, napakahina. Parang hinahayaan lang niya yung mga kamalian sa paligid niya. at hindi lang basta kamalian ang nangyayari roon. Yung mga anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas, mga saserdote rin sila. Pero kung susuriin natin yung mga dokumento ng panahong yun, ginawa nilang isang malaking negosyo at sindikato yung templo. Sindikato talaga. Oo, hindi lang sila basta immoral. Sila yung namumuno sa mismong sistema ng hustisya at relihiyon, pero sila mismo yung nangingikil sa mga tao. Kapag may nag-aalay, sa pilitan nilang kinukuha yung pinakamagandang bahagi ng karne gamit ang dahas. So, literal na nagnanakaw sila sa sarili nilang mga tao. Eksakto. Bukod pa rito, inaabuso nila yung mga babaeng naglilingkod sa pasukan ng tolda. Isipin mo yung epekto nito sa isip ng mga ordinaryong tao. Yung lugar na dapat nagbibigay sa kanila ng pag-asa, Yung nagbibigay ng hustisya? tama, yun pa mismo yung nagnanakaw at nangaabuso sa kanila. Nawasak yung tiwala ng buong bansa. At sa gitna ng napakaruming kapaligirang ito, lumaki ang batang si Samuel. Dinala siya roon ng inang si Hana, dati kasi siyang baog. Tapos nanalangin siya ng buong puso at nangakong iaalay ang anak kung mabibiyayaan siya. At yung panalangin na yon ni Hana, napakahalaga nun. Oo, kasi sa panalangin niya, idineklara niya ang asang radikal na ideya na ibinabaliktad ng Diyos ang kapalaran ng mga tao. Ibinababa yung mga mayayabang na nasa kapangyarihan at itinataas yung mga mapagpakumbaba. Parang foreshadowing ito sa mangyayari. 'Di ba? Kaya heto si Samuel, isang musmos na iniwan sa Shiloh. Isipin mo na lang, ikaw na nakikinig, i-imagine mo na lumaki ka sa loob ng isang kartel o sa isang napaka-korap na kumpanya. Yung mga taong dapat nagtuturo sa'yo ng moralidad, harap-harapang gumagawa ng krimen. Eksakto. Paanong hindi naging katulad ni Hofni at Phinehas si Samuel? Parang imposibleng hindi ka mahawa dun eh. Diyan natin makikita yung kapangyarihan ng individual na pagpili. Ipinapakita sa atin ng kasaysayan na yung kapaligiran mo hindi palaging nagtatakda ng kapalaran mo. So kahit corrupt ang paligid, may choice ka. May choice ka. Habang ginagawa ng mga nakatatandang saserdote yung lahat ng uri ng katiwalian, nakatala na si Samuel patuloy na lumalago. Hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi sa pabor at integridad sa harap ng mga tao at ng Diyos. Grabe, parang lalo siyang luminang dahil sa dilim.
Oo, yung matinding kasamaan dun sa Shiloh ay nagsilbi lamang na itim na backdrop para mas makita yung purong katapatan ng batang ito. Sa halip na maging bahagi ng problema, siya yung hinubog para maging solusyon. So sa murang edad pa lang, sa kanya na ipinagkatiwala ang mensahe ng paparating na pagbabago. Tama. At hindi nga nagtagal, bumagsak yung buong bulok na sistema. Oo nga, nabasa ko to sa mga source natin. Namatay sina Hophni at Phineas dun sa malagim na labanan laban sa mga Pilisteo. Nakuha pa nga ng kalaban yung sagradong kaban. Tapos, namatay si Eli sa gulat nung mabalitaan niya at nawasak ang Shiloh. So, sa pagguho ng lahat ng ito, si Samuel ang umako sa pamumuno. Siya yung itinuturing na pinakahuling hukom ng bansa. Pero napansin mo ba yung kaibahan niya? Oo nga eh. Naiiba siya sa mga naunang leader kasi hindi siya isang general ng militar na nagdadala ng malaking hukbo. Isa siyang hudisyal na hukom, isang propeta o tagapagsalita at isa ring saserdote. Kumbaga, wala siyang dalang espada para manguna dun sa digmaan. Wala talaga. Ang hawak lang niya ang kanyang moral at espiritual na otoridad. Teka lang, medyo mahirap paniwalaan yan ah. May mga kalaban silang Filisteo at Amorita na may mga malalakas na sandata at malalaking hukbo. Oo, mababangis na kalaban talaga. Paano mo mapapaatras ang ganong kabagsik na kalaban kung isa ka lang, alam mo yon, peaceful na leader na nag-iikot-ikot lang sa mga probinsya at nagtuturo? Hindi ba parang napaka-naive naman na isiping matatalo mo ang isang tangke gamit ang moralidad at panalangin? Magandang punto yan. Paano talaga nangyari yon sa praktikal na paraan? Kasi nakasulat sa sources na sa ilalim ng pamumuno niya, napaatras ang mga kalaban at naputol yung sin cycle. Napakagandang tanong niyan. Kasi madalas nating ipagkamali na yung kapangyarihan nakikita lang sa dami ng armas. Tingnan mo yung nangyari talaga dun sa ground. Kung titingnan natin yung heograpiya at yung ruta na ginagawa ni Samuel taon-taon, Yung pag-iikot niya. uiikot siya mula sa Bethel, pababa sa Gilgal, papuntang Mispa, at pabalik sa Rama, kung saan ang bahay niya. Hindi lang ito basta pagbisita sa mga bayan para mag-ayos ng mga away sa lupa o magbigay ng hustisya. May napakalalim na estratehiya rito. Estratehiyang walang kinalaman sa militar. Para maintindihan natin kung paano niya tinalo yung mga Filisteo, kailangan nating ipaliwanag itong cycle na binanggit mo kanina. Bago si Samuel, yung bansa nakulong sa isang paulit-ulit na siklo. Oo, yung magre-rebelde sila tapos tatalikod sa kultura nila. Eksakto. Dahil doon, manghihina sila at sasakupin ng mga dayuhan. Tapos kapag nahihirapan na ng sobra, magmamakaawa sila at may lilitaw na leader para iligtas sila. Pero pagkaraan ng ilang taon, Babalik na naman sa simula. babalik na naman. Bakit sila laging natatalo? Kasi watak-watak sila. Yung bawat tribo may sariling interes. Parang walang pakialam sa isa't isa. Kanya-kanya pa rin. So, paano inayos ni Samuel yon dun sa pag-ikot niya? Nang umikot si Samuel sa mga lugar tulad ng Bethel at Gilgal, pinabagtas niya yung pinakaugat ng kasaysayan nila. Isipin mo, sa Bethel unang makipag-usap ang Diyos sa kanilang mga ninuno. Tapos dun sa Gilgal naman, sila unang nagkampo bilang isang malayang bansa matapos makalaya sa pagkaalipin, di ba? Tumpak. So sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng kanilang kasaysayan at mga batas, pinag-isa ni Samuel yung isipan at puso ng mga watak-watak na tribo. Binalik niya yung pagkakaidentidad nila. Wow! Ibig sabihin, kinontrol niya ang naratibo para gawin silang isang solidong puwersa? Oo, yung moral at espiritual na pagkakaisa ang nagbigay sa kanila ng iisang direksyon, isang nagkakaisang bayan na may iisang layunin. Hindi hamak na mas malakas yun kaysa sa isang magulong grupo ng mga armadong tao. Kaya yung moral na otoridad ni Samuel ang nagbigay daan sa pisikal at militar na tagumpay ng bansa. Nakakamangha yun. Kaya nakita natin kung paano inayos ni Samuel yung bansa from the top down. Mula sa pinakamataas na posisyon ng gobyerno at relihiyon, pinabuti niya ang lipunan. Oo, pinuno siya
Pero hindi lang naman nabubuo ang kasaysayan dahil sa mga sikat na pinuno, di ba? Minsan, yung pinakamalaking pagbabago at ang pinakamaliwanag na bituin ay sumisikat from the bottom up, mula sa pinakalaylayan ng lipunan na gumagawa ng mga tahimik pero radical na desisyon. Oo, yung mga tilang maliliit na tao lang. Eksakto. At dyan papasok ang isang kumpletong dayuhan na walang hawak na anumang kapangyarihan. Tama ka dyan. At yung kwentong ito nagsisimula sa isang malaking kabalintunaan. Nagkaroon kasi ng matinding tagutom sa Bethlehem. Alin yung ironya doon? Ang ibig sabihin ng Bethlehem bahay ng tinapay, pero nawalan sila ng makakain. Ay, oo nga bahay ng tinapay pero walang tinapay. Kaya dahil sa desperasyon, yung pamilya ni Elimelech at ng kanyang asawang si Naomi, kasama ang kanilang 2 anak, napilitang mag-migrate papunta sa kalapit na bansa, yung Moab. At para maintindihan ng nakikinig sa atin kung gaano kabigat itong paglipat na ito, ang Moab hindi lang basta kabilang kanto o simpleng kapitbahay. Ayon sa mga tala, ang Moab ay isang lugar na may malalim at madilim na kasaysayan pagdating sa relasyon nito sa Israel. Eksakto. Ang mga Moabita at mga Israelita ay may daan-daan taon ng alitan. Kung susuriin natin yung socio-political na konteksto noon, ang tingin ng mga Israelita sa mga Moabita ay marumi at sumpa. Bakit sumpa? Anong nangyari dati? Unang-una, yung bansang Moab nagmula sa insestong relasyon ni Lot at ng kanyang anak na babae. Pangalawa, nung panahong naglalakbay yung mga Israelita palabas ng Ehipto, tinanggihan sila ng Moab na dumaan sa kanilang lupain. Inupahan pa nga nila ang isang propeta para sumpain ng Israel. Ay, grabe. Literal na nagbayad para isumpa sila? Oo, at ang pinakamalala, ang mga Moabita sumasamba sa huwad na Diyos na si Chemosh. At yung pagsamba kay Chemosh, hindi lang ito pag-alay ng mga prutas o hayop. Ano, inaalay nila? Kinabibilangan ito ng nakapangingilabot na pag-aalay ng buhay ng tao, partikular na yung mga bata na sinusunog ng buhay. Diyos ko, napakadilim nga nung kultura na yon. At ito yung mundong ginagalawan ng pangalawa nating bituin, si Ruth. Doon, naging asawa niya ang isa sa mga anak ni Naomi. Oo, naging pamilya sila ron. Ngunit sunod-sunod na dumating ang trahedya. Namatay si Elimelech, tapos pagkatapos ng 10 taon, namatay rin yung 2 anak na lalaki. Naiwan si Naomi na matanda na, walang asawa at walang anak. Naiwan din si Ruth at yung isa pang manugang na Moabita na si Orpa. 3 byuda, basically. Oo. Nang marinig ni Naomi na bumuti ng sitwasyon sa Bethlehem, nagdesisyon siyang umuwi. At dito mangyayari ang isang sa pinakamabigat na sandali ng pagpapasya sa kasaysayan. Dito natin makikita yung bigat ng choice. Sa isang maalikabok na kalsada palabas ng Moab, pinapauwi na ni Naomi yung 2 niyang manugang pabalik sa kanilang pamilya at sa kanilang mga Diyos. Pinapaalis niya. Oo, kasi nag-iisip si Naomi ng practical, wala na siyang kakayahang magbigay ng panibagong anak na lalaki na mapapangasawa nila para protektahan sila sa lipunan nila. Kasi sobrang vulnerable ng mga biyuda noon. Sobra. Umiyak sila at si Orpa gumawa ng logical na desisyon. Bumalik siya sa pamilyar niyang mundo, sa kanyang pamilya. At siyempre sa Diyos na si Chemosh. Which is naiintindihan naman natin, practical nga. Oo, pero si Ruth, naisip niya ang isang bagay na lalampas sa lohika. Binitiwan ni Ruth yung isang linyang naging batayan ng wagas na katapatan. Sabi niya kay Naomi, parang diary entry ito sabi niya, huwag mo akong piliting iwan ka. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. At kung saan ka tumira, doon ako titira. Ang iyong mga tao ay magiging aking mga tao at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Napakatapang na deklarasyon yan. Ay imagine mo ito, ikaw na nakikinig sa atin ngayon. Susubukan nating ilagay ang sarili natin sa posisyon ni Ruth. Iniwan mo yung bansa mo, yung pamilyang sana'y aalayay sa'yo bilang isang balo. Pati yung kultura mo. Tinalikuran lahat. Oo, at sasama ka sa biyenan mong matanda na, walang dalang pera, at ang pupuntahan ninyo isang lugar kung saan ang tingin sa inyo ay goyi o outsider, isang sumpaang kaaway na dayuhan.
Wala kang anumang pera o safety net. Kapag nasa panganib ka roon, walang tutulong sa'yo kasi nga, moabita ka. Gaano katinding tapang ang kinakailangan para suungin yon? Napakalaking sugal, di ba? Dito makikita na yung katapatan ni Ruth hindi lang sa tao, kundi isang radikal na paglipat ng pananampalataya. Tinalikuran niya yung marahas na sistema dun sa Moab at ipinagkatiwala ang buong buhay niya sa Diyos ni Naomi. Kahit na ang nakikita lang niya sa buhay ni Naomi, puro pighati. Eksakto, at doon na sila nakarating sa Bethlehem. Pero dahil wala silang pera, paano sila mabuhay, di ba? Nagkataon na simula iyon ng anihan ng barley. Kailangang maghanap ng pagkain si Ruth para sa kanilang dalawa, kaya gumawa siya ng tinatawag na gleaning. Ano ba yung gleaning na yan para sa atin? Ipaliwanag natin yung mekanismo nito. Ito ay bahagi ng batas ng lipunan noon para protektahan yung mga pinakamahirap. Kapag nag-aani kasi yung mga may-ari ng bukid, bawal nilang simutin ang lahat. Bawal ubusin. Oo, yung mga nalalaglag na butil o yung mga nasa gilid ng bukid, dapat iwanan para mapulot ng mga balo, ulila at mga dayuhan. Parang sinaunang anyo ito ng social welfare natin ngayon. So may sistema na rin pala sila ng pagtutulong. Tama. At dahil sa tapang at kasipagan nitong si Ruth, napadpag siya sa bukid ng isang lalaking mangangalang Boaz. Na tamang-tama si Boaz inilarawan sa kasaysayan bilang isang marangal na tao at higit sa lahat malapit siyang kamag-anak ng namatay na asawa ni Naomi. May connection sila. Oo, nang makita ni Naomi kung paano tratuhin ni Boaz si Ruth ng may paggalang at ibinibigay ang proteksyon na kailangan niya, nakabuo ang matandang babae ng isang plano. Napakatapang pero napakadelikadong plano. Pinag-ayos niya si Ruth, pinagbihis ng maayos, at pinapunta ng palihim sa paanan ni Boaz sa giikan o threshing floor sa gitna ng gabi. Ito yung critical na part. Kailangan nating maintindihan kung gaano kadelikado yung sugal na ito doon sa threshing floor. Pagkatapos kasi ng mahabang anihan, nagdiriwang yung mga lalaki dyan. Umiinom sila, kumakain, tapos natutulog roon sa mismong giikan para bantayan yung mga inaaning butil mula sa mga magnanakaw. So puro lalaking nakainom ang nandun. Oo. Ngayon, isipin mo yung pagpunta ng isang batang balo na nakabihis ng maganda sa isang lugar na puno ng mga lalaking nagdiriwang sa kalagitnaan ng gabi, napakadali nitong mapagkamalang prostitusyon. Ay oo nga. Kung may makakita man kay Ruth na palihim na gumagapang papunta sa higaan ni Boaz, pwede siyang batuhin hanggang mamatay dahil sa hinala ng imoralidad. Batuhin hanggang mamatay? Oo, ganun kalala ang parusa. Kaya ito yung sukdulang pagtitiwala ni Ruth sa kabutihan ni Boaz at sa plano ng Diyos. Grabe yung kaba siguro ni Ruth noon. Isang dayuhang balo, nag-aabang dun sa dilim sa paanan ng isang makapangyarihang lalaki. Hinihiling niya na gampanan ni Boaz yung tungkulin nito bilang kinsman redeemer. Yung kamag-anak na sasagip sa kanila. Oo, sa pamamagitan ng pagpapakasal upang hindi mabura ang pangalan ng kanilang pamilya. Pwede siyang ipagtabuyan o hiyain ni Boaz doon mismo Pero nang magising si Boaz at makita yung katapatan ni Ruth, tinanggap niya yung kahilingan, pinakasalan niya si Ruth ng may buong dangal at nagkaroon sila ng anak na lalaki, si Obed. At dito natin makikita yung pinakamalaking aha moment ng buong pagsusuring ito. Ano yun? Kung titingnan natin yung listahan ng pamilya na nagmula sa pagsasamang ito, mula sa kilalang tribo ni Judah, bumaba ang linya kay Perez hanggang kay Salmon, tapos kay Boaz. Si Boaz ang naging ama ni Obed. Si Obed ay naging ama ni Jesse. At si Jesse ay naging ama ni Haring David. Seryoso, nakakabaliw isipin. Ang pinakatanyag na dugong buhaw ng buong Israel, yung linyang pagmumulan ng pinakamagigiting na hari, hindi napanatiling puro. Nakasalalay ito sa katapatan at tapang ng isang napakahirap na balo mula sa isang kalabang bansa na nakipagsapalaran sa madilim na sahing ng giikan na iyon. Ang nagligtas pala sa pinaka-elite na linya ng Israel,
Isang kalaban, isang outsider. Eksakto. Ipinapakita nito na yung mga pader at hangganan na ginagawa ng lipunan natin para sabihin kung sino yung kasali at kung sino yung labas, walang epekto sa mas malaking plano ng kasaysayan. Wala siyang kwenta sa grand scheme of things. Wala. Pinatunayan nito na yung orihinal na pangako na ang bansang ito ay magiging pagpapala sa buong mundo ay totoo dahil mismo yung hari nilang si David ay may dugong dayuhan. Yung tadhana ay hindi nakadepende sa kung gaano kakapuro o kataas sa lipunan. Nakadepende ito sa lalim ng iyong integridad at katapatan. Wow! Kaya ibalik natin ito sa iyo na nakikinig sa atin ngayon. Ano ba ang kinalaman ng mga bituing ito sa buhay mo, diba? Laging may aral eh. Minsan ba nararamdaman mo na napapaligiran ka ng korupsyon at pagkabulok sa opisina mo, sa lipunan, o sa mismong industriya na ginagalawan mo? Baka pakiramdam mo ay mag-isa ka lang na gumagawa ng tama? Tulad nung batang si Samuel sa gitna ng mga korrupt na saserdote sa Shilo? O kaya naman baka nasa sitwasyon ka ngayon na parang dayuhan. Oo, nawalan ng trabaho, nawalan ng suporta, walang kasiguraduhan sa hinaharap, at puno ng takot sa kung ano ang sasabihin ng iba. Katulad ni Ruth dun sa Moab at sa gihakan ng Bethlehem, ipinapakita ng malalim na pagsusuring ito na yung individual na integridad, gaano man ito katahimik, ay may sapat na puwersa para pumutol sa mga nakasirang siklo at magsimula ng bago. Napakatotoo niyan. Yung presensya ng kadiliman ay hindi rason para makisabay ka rito o sumuko. Sa halip, ito yung mismong kondisyon na nagbibigay daan upang ang iyong tunay na karakter ay magkaroon ng pinakamalaking epekto. Yung maliit na pagpili na ginagawa natin sa dilim ang nagtatakda ng liwanag na maiiwan natin. Napakaganda nun! Kaya bago tayo maghiwalay, gusto kitang iwanan ng isang kaisipang pwede mong pag-isipan ngayong araw. Nakita natin na yung kasaysayan, hindi palaging hinuhubog ng mga general na may dalang espada o ng mga politiko sa matataas na posisyon. Hindi puro malalaking tao. Minsan, ang mundo ay nababago ng isang tahimik na bata na tumangging makiayon sa bulok na sistema ng mga nakatatanda sa kanya. Nababago ito ng isang byuda sa isang maalikabok na kalsada na piniling sumama sa kanyang biyenan kahit wala itong maipangakong bukas. Kaya, ang tanong ko sa'yo, anong maliit at tila walang nakakapansing desisyon ang ginagawa mo ngayon na posibleng humuhubog sa kasaysayan ng sarili mong lahi ilang daang taon mula ngayon? Isang malaking tanong yan. Dahil tandaan, kung gaano kadilim ang gabi, ganoon din kaningning ang mga bituin. Magpatuloy tan kuminang sa kung nasaan ka man ngayon. Hanggang sa muli nating malalim na pagsusuri.